TJ Cellphone Repair, ilaron punta niya mga taga Davao biya ta kabalo biya ta sa iyang baho. Lo niya. Pakit ana ni mog bilat baka hinumdum na. Karon hindi pa niya yan maaalala at sabihin niya pamilya daw niya, hindi daw niya kilala. Putang ina, pakitaan mog poki yan diyan. 3 babae diyan, pahubarin mo, bukahan mo ng bilat yan. Putang ina, maalala niya yan. Sasabihin ba niya, mas maganda bilat ng asawa ko kaysa sa bilat niyan. Maalala niya yan. Diyos ko. Kunwari lang yan, hindi niya maalala. Pakitaan mo, poke yan. Paamuyin mo na siya buat pintanil yan. Mabalik ang isip niyan. Kulang na sa pintanil yan. Animal na yan. Ganon yon mga kababayan. Ito na nga. Umpisahan na natin mga kababayan. Kita nyo naman dyan. Si Digong daw mga kababayan, hindi daw niya maalala. Opo, Ma'am Philly Agpuon. Hindi daw maalala ni Digong mga kababayan. Unahin natin to si Digong mga kababayan. Hindi daw maalala ng dating Pangulong Duterte, dating Pangulo, ang kanyang mga anak or pati ang kanyang pamilya, according yan sa abogado niya na pangalang si Nicolas Oboman. Putang ina, painumin mo pintanil yan, maalala niya yan. Sino ba pinagluloko nila? Ito mga kababayan, susunugin natin yan. Mga DDS, huwag kayo magalit sa akin real talk lang. Susunugin ko ang kalukuhan na wala na daw. Yung memorya daw ni Digong, palunukin ko yan ng grips na purple. Babalik alaala niyan. Iahak niya, animal. Ito mga kababayan. Gusto kong sabi ni Ate Seedless pero may buto. Parang si Digong lang yan. Sabi hindi maalala. Ito mga kababayan. Ito ang sabi ng abogado ni Digong na si Nicolas Kaufman. Ito mga kababayan. Wait lang. Ang sabi ni Digong, mga kababayan, or ang abogado ni Digong na si Nicolas Kaufman mula sa People's Tonight. Ito po. People's Tonight News po ito, mga kababayan. Ito po nakalagay. Abogado ni Digong yan According dito, mga kababayan, sa abogado ni Digong, sa People's Tonight, hindi na umano, People's Tonight, hindi na umano makaalala ng mga pangyayari, lugar at maging miyembro ng kanyang sariling pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ang pursuit of legal proceedings against a redacted, incapacitated individual must be terminated. Sabi ng abogado niyang si Attorney Nicolas Kaufman. Parang, hayop? Hayop. Kinakain ng tao. Gitna, tuhod, paa, ulo, tao, hayop. Kasi hindi na daw maalala ni Digong, mga kababayan, ang kanyang lugar, pangyayari, at mismong pamilya. Hindi pala to pwedeng sumali si Digong sa Pinoy Henyo sa Itbulaga kung ganun man ang mangyayari. Hayop? Oo, mukhang hayop. Tao. Hindi. Demonyo. Presidente sa impyerno, si Sara. Ito ang sabi mga kababayan. So, ito, kita nyo naman, wala na daw. Memorya ni Digong, nabura na daw. Tao ba to? Tao. Hayop. Dinikit sa noo. Hayop. Mukhang hayop. Ugaling hayop. Demonyo. Tao. Hindi. Pagkain. Oo. Sa ulo, gitna. Exotic. Oo, bilat. At tama, bilat yan. Putang ina. Pag bilat ang usapan, makakaalala yan. Ano to? Iniinom? Hindi. Ini-inject. Oo. Fentanyl. Fentanyl yan. Makakaalala yan. Putang ina, sinong pinagluloko ninyo? Ito ang sabi, Digong di na kilala ang sariling pamilya. Hindi na daw kilala ang sariling pamilya. Ang sabi ni Kaufman, with his impaired memory and concomitant inability to retain new information or to recall events, places, timing, or event members of his close family and defense team. Mr. Duterte is unable to fully understand the nature and implication of the proceedings
according kay Nicholas Kaufman, noong September 11, 2025. Yan ang sabi Pero mga kababayan, September 11, sinabi ni Kaufman yan. Isang linggo nakalipas, nakita nyo naman po yung 4 na magkakapatid nandoon sa dahig. Napaka-imposible naman. Ngayong araw na to, nagkikita-kita ang 4 na magkapatid dahil request daw ni Digong na makita niya ang kanyang mga anak. Tapos wala pang linggo, nakalimutan na niya. Putang ina, sinong niloloko ninyo? Alam niyo mga DDS, at saka sa mga Duterte, nag-aral din po kami. Nag-aral din po kami. Hindi kami tanga na katulad ng mga supporter ninyo. Sinong niloloko ninyo? Yung mga supporter lang ninyong bobo na hindi na nga umabot sa 1 milyon. Di ba? Kakausap lang ninyo nung nakarang linggo, nagbibiruan pa nga kayo, hinihilot-hilot ka pa nga ng anak mong si Pulong Di ba? Tapos, iringan pa nga si Basti at si Sara at si Kitty kasi ayaw na daw ni Basti magsalita kasi hindi naman daw siya pinapakinggan. Wala pang isang linggo, wala na agad memorya. Anong pinainom ninyo dyan? Isang galong anesthesia? Hindi nga kayo makakapagpasok ng cellphone doon, anesthesia pa. Maniwala lang ako kung ang 4 na magkapatid, pinainom nila ng isang galong anesthesia yan. Kaya nawala ng memorya. Ito, susunugin ko yan. Yung sabi ni Kaufman, kalimutan na daw niya yung pangyayari, yung lugar, maskin miyembro ng pamilya, hindi na daw kilala. So napaka-imposible, isang linggo lang, hindi na makilala, isang linggo lang nakalipas, nandoon nga si Sara, si Basti, si Pulong, at saka si Kitty. Tapos hindi na agad kilala. Ito nag-request, sabi ni Sara, nag-request siya ng personal na pagkikita, naming 5. So, ibinigay namin sa kanya iyon na pag-usapan lang kung ano ang posibleng mangyari ngayon at ano pang posibleng mangyari bukas at sa susunod na taon. In 3 years from now. Diba? Anong palusot niyan ni Kaufman? Hindi na daw maalala ni Digong yung mga pangyayari. Pero pinag-usapan pa daw nila ni Sara kung ano ang mangyari ngayon, mangyari bukas, at sa susunod na 3 taon mula ngayon. Kakasabi, alam nyo, I will tell you frankly Kaufman, i-brainwash mo at i-briefing mo ng ayos yung mga anak ni Digong. Bakit? Kasi sila mismo, nahuhuli sila sa bunganga nila. Nakangahulugan lang na hindi kayo nabibriefing ng ayos. Kaya kaming mga matalino, na nanunood sa inyo na nag-antay na. Kumakain na nga kaming popcorn kung kailan ka ikulong Kailan ka ma-acquit Kausapin mo, Kaufman, yung mga anak ni Digong. Kasi araw-araw yan, may mga vlogger na kaharap nila at nag-a-update sila. Kada labas nila galing dun sa loob sa pagbisita kay Digong, sinalubong sila ng vlogger dyan. Di ba? Sinalubong sila ng vlogger. Paglabas mo lang nila ng pinto ng kulungan ni Digong, nandun na si Harry Roque, nandun na si Alvin, nandun na si Banat Bay, nandun na si Dada, nandun na yung mga DDS vlogger. Kada labas nila doon, kada bisita nila, ina-update nila. Kaya lumalabas sa mga bunganga nila na pinatawag kami ng tatay namin. Magkita-kita daw kami kasi baka ipasa na daw niya sa amin yung bato ni Darna. Hindi namin alam kung sinong magmamana. Kakasabi lang ni Sara, naligaw-ligaw pa nga sila dun sa mall kaya naghanap ng CR si Kitty. Tapos wala pang linggo nakalipas, kalimutan na agad ni Digong. Anong pinainom nila ng isang galong anesthesia? Sinong pinagluloko ninyo? Diba? Sinong niloloko ninyo? Tigilan nyo na kami sa pangluloko ninyo. Naloko ninyo nga yung taong bayan sa administrasyon ni Digong na napakadaming magnanakaw. Na mismo nga na humiling na nga dati si Manny Pacquiao na Mr. President. Imbestigahan mo po ang administrasyon mo, napakaraming kurakot. Alam nyo ang sabi ni Digong, ayusin mo yan, Manny Pacquiao, kasi pag hindi mo napatunayan at hindi mo naturo yan sa akin, sabihan ko ang taong bayan na huwag kang iboto kay sinungaling ka. So anong masasabi nyo ngayon kay Manny Pacquiao? Anong sabi ni Manny Pacquiao noon? Mr. President Duterte, grabe po talamak ang korupsyon dyan sa administrasyon mo. Anong sabi ni Digong?
Sige, maglabas ka anong ahensya ng gobyerno. Ipangalanan mo. Kasi kapag hindi mo mabigay sa akin yung ahensya na magnanakaw kurakot, sabihan ko ang taong bayan na wag kang iboto kay sinungaling ka. Putang ina, oh. Kinanta na lahat ni Diskaya, oh. DPWH pa lang yan. Paano pa yung ibang sangay ng gobyerno, Digong? 'Di ba? So, ibig sabihin si Manny Pacquiao, totoo ang sinasabi. Kita ninyo, tapos ngayon lulukuhin nyo taong bayan na hindi mo nakilala yung pamilya mo. Wala pang isang linggo, mula nung binisita ka ni Pulong, ni Kitty, ni Baste, ni Sara, pati yung apo mong vice mayor. Wala pang isang linggo, tapos ngayon sasabihin ng abogado mo, hindi mo nakilala. Ano yun, nagbitbit yung angka ni Digong na isang galong anesthesia, pinainom lang sa tatay nila, kaya nakalimutan na? Kung totoo man na nakalimutan ni Digong yan, kawawa, walang manang, walang mamanahin ang magkakapatid. Yeah? Kung totoo man na makalimutan na ni Digong, wala na siyang memorya, ibig sabihin, wala nang mamanahin. Yeah? Kasi ano pang mamanahin lang, hindi na alam ng tatay nila kung saan. Yeah? Pero yun, wala pang isang linggo nung binisita siya ng mga anak niya pati mga apo niya. Tapos ngayon, biglang nag-declared si Kopman na bawal na daw maglabas ng update, no? Bawal daw maglabas ng update. Ang mga Duterte patungkol sa kalagayan ni Digong. Kasi bakit? Kasi nga, meron silang ipapalabas na wala na daw memorya ang natanda. Kamakailan lang, tinigilan na daw sila Sara na mag-update sa kalagayan ni Digong according kay Kopman. Ngayon, nung hindi na sila nag-update, nagugulat na lang tayo 2 days bago i-declared, wala nang memorya si Digong. Kaya pala, pinagbawalan mag-update sa loob galing sa kalagayan ni Digong. Kasi 2 days pagkatapos, diniklara nila wala nang memorya. Putang ina, ang bilis naman. Ang galing naman yan. Di ba? Kita nyo, yung update si Sara doon. Nag-react pa nga si Sara. Bakit naman kasi ang tagal-tagal matapos yung investigasyon dyan sa flood control? Sorsuela yan, Sercos yan. Tapos react naman si Baste. Ganito, ganyan, ganun. Tapos nagulat na lang ako, biglang diniklara, wag na daw maglabas ng update patungkol sa kalagayan ni Digong. After 2 days, nag-declared si Kopman, wala nang memorya si Digong. Sinong niloko ninyo? Lukuhin nyo, lilang ninyo. Kahit anong dramang gawin nyo yan, hindi na makalaya yan. Mark my word, uuwi yan dito, patay na. Hindi bibitawan ng ICC yan, maniwala kayo sa akin. Bibitawan lang nila yan pag nangamoy, patay na yan dyan. Anong sabi ng, ng abogado ng EJK victims? Kung hindi kaya ni Digong humarap, ang abogado niya ang haharap. Wala pa rin. Hindi pa rin yan makakauwi. Hindi pa rin yan makakatakas. Kasi ang sabi ni Attorney Conte at ni De Leon, kung hindi kaya ni Digong humarap, yung abogado niya. Nagpaplano kayo, kabubuhan naman. Ang sabi pa nga ng ICC, obserbahan muna namin kung talagang hindi niya kilala ang sarili niya. Obserbahan muna namin kung tatae siya, kumut-kumutin niya yung tae niya. Kung hanggat hindi kinain ni Digong ang tae niya, hindi maniniwala ang taga-ICC, nag-iango-ango na si Digong. Sa madaling salita, ulyanin na. Diba? Ang taga-ICC hindi bobo. Hanggat inobserbahan ng taga-ICC yan, hindi kinain ni Digong ang sarili niyang tae, sa madaling salita, may memorya pa yan. Maniniwala lang ako na si Digong wala ng memorya kung ang tae niya, gikumot-kumot niya at kinain niya. Kasi yung lolo't lola ko, ganyan ang naranasan, na paglapit ko, labat mo, ginawa yan. Kanino ka bang anak? Sino ka ba? Tapos hampasin ako ng walis. Yun ang totoo na walang memorya. Hanggat hindi kinumot-kumot ni Digong yung tae niya at kinain niya or kumut-kumutin niyang ganyan tapos ipapahid-pahid niya sa pader, ibig sabihin hindi pa ulyanin yan. 'Di ba? Hanggat hindi magko-close open yung kamay niya na may tae galing sa puwet niya, hindi
Walang ano yan, walang ulyanin na nangyayari dyan. Niluloko lang niya, sarili niya. Maniniwala lang ako. Sige, mga kababayan, sinong pamilyang Pilipino dyan? Tayo, kultura natin mga Pilipino. Kahit ang tatanda na natin, di ba nagsasama-sama pa tayo sa isang bubong? Sinong Pilipino dyan na hindi naka-experience na ang magulang ninyo kapag nag-ulyanin ay kinukumot-kumot ang tae? Yeah? Ako mismo, naranasan ko yun kaya nagbantay ako ng lula at lulo ko. Nung panahon na nag-ulyanin sila, kinumot-kumot yung tae nila. Ganon ang totoo. Sino dyan mga caregiver na Pilipinong OFW? Once nang inalagaan ninyo, pag nag-uulyanin na, yung tae niyan, kukumot-kumutin, magulat na nga lang kayo. Tatawagin ka, tapos bigla kang pahira ng tae sa likod, sa kamay. Yan ang totoo na nakakalimutan ang memorya. Hanggat si Digong hindi nagkumot-kumot at hindi niya kinain yung sariling tae niya, naglulukuhan lang tayo dito. Naglulukuhan lang tayo. Ngayon mga kababayan, bago dyan, idugtong natin. Di ba niloloko nila sarili nila? Wala na daw memorya si Digong. Ito yung sunod. Mga kababayan, ito po ang resulta ng panawagan ni Kaufman na pauwiin na daw si Digong kasi nga hindi na daw maalala ni Digong ang kanyang pamilya. Maskin ang pangyayari, lugar, puok at pangyayari. Lugar, puok, pangyayari, tao, hayop, bagay. Hindi na daw maalala. Anong sagot ng ICC? Ito na. ICC prosecution. Di sang-ayon sa indefinite adjournment request ng Digong Camp. Hindi pinayagan. The prosecution respectfully request the chamber to reject the defense request to adjourn indefinitely all legal proceedings against Mr. Duterte saad ng ICC Office of the Prosecutor. Tinanggihan. Hindi pinayagan ang style nilang bulok. Kakalabas lang. Yung drama ninyo, walang memorya. Ito na, sagot ng ICC. Hiniling ng prosecution ng pre-trial chamber ng International Criminal Court or ICC na tanggihan. Ito ang request ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng indefinite adjournment. Tinanggihan. Ibig sabihin, mananatili si Digong magdrama hanggat kaya niya. Diba? Ramdam nyo na kasi na makukulong na. Ramdam nyo na kasing bibitayin siya. So yun po yun, mga kababayan. Tinanggihan po ng ICC ito po'y mula po sa People's Tonight. Ayan, basahin nyo. ICC prosecution. Di sang-ayon, tinanggihan. Obserbahan daw muna nila si Digong. Hindi daw nila papayagan na pauwiin. Diba? Klarong-klaro. Hindi makakilala. Akala nyo ang ICC bobo? DDS lang ang bobo. So yun ang ating topic mga kababayan.